Sino ang overall servant nyo nung taong 300? Ano? Overall servant ng taon Taong 300. 300. AD. 300. Sino ang overall servant yung taong 300? Iglesia ng Diyos kami umanib eh. Hindi po. Sino ang overall servant ng Walang iglesia alam, bro. noong taong 300? Hirap, kuya. Wala ka alam. Taong 300. Oo, ulit-ulit na. Hindi ko na Sino? Kasi nagsimula ang dating daan, na-register dyan, 1986 yata yan. Bago pa lang pala. Okay. Tanong ko kay Bro Ray, pangwakas kong katanungan, ito lang, napakasimple. Bro Ray, alam mo ba sino ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914? Oh yeah, si Felix Manalo. Alam mo ba kung sino ang founder ng Seventh-day Adventist Si Ellen G. 1844? White. Wow, very good. Sino ang founder ng MCGI? Si Brad Eliseo Soriano. Very good. At sang-ayon ka rin, Bro Re, na ang tunay na iglesia, tatag talaga ng ating Panginoon Jesucristo. Oh yes, totoo yan. Very good. At sang-ayon ka ba, Bro Re, na basta tunay na iglesyang tatag ni Kristo, walang sino mang tao na makapagturo na ordinaryong taong nagtatag nito? Sang-ayon ako. Very good. Dahil sang-ayon ka na ang tunay na iglesia ay tatag ni Kristo, at sang-ayon ka na basta tunay na iglesia, walang sino mang tao na makapagturo ng ordinaryong tao na nagtatag sa iglesyang tunay. Tanong, sino ang ordinaryong tao maturo mo na nagtatag sa simbahang Katoliko? Samahan niyo ako. Kumusta? Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. So, inaniyahan natin ang ating mga kapatid, huwag kalimutan na kung bago ka lang o sa mga suking taga-subaybay, pindutin ang like at mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto. At Brother John daw, ang pangalan pala ng MCGI, sabi ni Sister MJ Tumang, is Ray Sinina. Sige, bigyan ko si Sinina. Ray Sinina, Brother John daw. Brother Tens, okay na ba yan, Brother Tens? Okay, salamat. Sige, thank you, Brother Tens. Ayan, so ating puntahan si Ray Sinina. Okay, Ray Sinina, good evening. Ray Sinina. Yes, good evening. Hello, good evening sa iyo, bro. Kamera muna, bro, kamera. Yan ang namin dito, ang aming rules na kapag may pumasok na mga kapatid. Yan. Good evening, kapatid Ray. Yeah, good evening. Welcome. Okay, anong atin, bro? Kaya ang tanong ko lang, kasi mayroon kami chat group dito eh. Chat group, Sila nga nag-invite sa aking pumasok dito. Okay. Nababasa ko kasi sa wall, lalo na sa CFD, lalo yung mga Cebuano speaking ng mga Katoliko, nag-ano sila sa wall nila ng MCGI registered religion, sulpot, gumagawa pa sila ng cartoons na si Brad Ely nakapila sa SEC, nagre-renew ng rehistro namin. Ang sabi nila, sila daw hindi rehistrado, hindi kailangan kasi tatag daw ng Diyos at ang namumuno si Kristo. Ngayon ang tanong ko, rehistrado ba talaga wala ba talaga kayong rehistro o rehistrado kayo? Okay, napakaganda ng iyong katanungan, bro. So maglalabas muna ako ng referensya, bro, ha, para mayroon tayong batayan sa isasabihin, okay? Eto. Ano ang sinasabi ng ating
article incorporation ba yun? Wait lang ha. Uh, Ar- incorporation ba yun? Kalimutan ko yung ano dyan. Ang sabi doon, the Catholic is not registered unlike any other religious organization because the Catholic Church was recognized as juridical person since time immemorial. Yun ang sinabi doon, bro. The Catholic Church was recognized as a juridical person since time immemorial. Yan, bro. Brad Jando, sa aklat yan na Partnership and Private Corporation by Oh, Hector De Leon. partnership. Oh, and hinahanap ko yung aking ano dito, yung aking dokumento, partnership and private corporation. Ito, nakita ko, buti na ano ng title. Ito, yan. Ayon dito sa The Law on Partnership and Private Corporation by Attorney Hector S. De Leon, sa page 532, the Roman Catholic Church is not registered like other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Kaya kung ikaw kung ikaw ay meron kaalaman sa batas, naintindihan mo yung termino na recognized as a juridical person since time immemorial, mauunawaan mo na yan. At malinaw dyan doon na sinabi not registered like other religious societies. Bakit? Diyan ka magtataka, brother, no? Bakit hindi nakarehistro? So, kasi pag nagparehistro ka sa SEC, kapatid, ewan ko kung alam mo to, kailangan yung founder. Oh. So, hanapin yung Tama, founder. kailangan. Bro. Ang founder namin, magpapatunay na wala rito sa lupa na si Jesus. Kaya hindi siya pwedeng i-rehistro at magtataka ka bakit recognized ng buong mundo. No? So, kahit saan yan, kahit yung kasal, yung ano, magtataka ka, mga pare, hindi naman nakarehistro yan sa SEC, pero yung kasal, diretso yan. Ibig sabihin, excuse me. Ibig sabihin, Sige nagkakasal ang pare, hindi sila rehistrado sa SEC, wala silang license na magkakasal? Doon ka magtataka. Kaya nga yung sinasabi ko, bakit recognize Basahin natin, Brother Angel, natin basahin, no? Ako kunin ko referensya, yung galing sa Pasugo, May 1997, page 11. Ang sabi ganito, sa ating kukunin yung ano sa INC ni Manalo. Sabi ganito, the Articles of Incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government for the purpose of registration. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the church. The government agency responsible for this would deny registration of this church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder. For it requires the founder's signature to be affixed therein. Sa madaling salita, para marehistro ang isang iglesia, kailangang pumirma ng founder. Hindi pwede pumirma yung iba. Ang founder mismo ang pepirma. Bakit? Kung sakali may agrabyado, ang founder ang hahabulin ng gobyerno. Ang Pope ninyo, hindi ba pwedeng pumirma yan? Hindi yan ang founder namin, bro. Hindi yan ang founder, bro. Si Christ ang founder ng Katoliko, bro. Si Christ. Hindi yan ang founder, bro. Ang Pope ay, ano lang ang Pope? Successor of St. Peter. Hindi siya founder. Yes, Brother Wendell. Naalala niyo ba yung katanungan sa kay Eli Soriano? Di po ba tinanong siya, sino ang nagtatag sa 70 Adventist? Ang daling nasagot ni Eliseo Soriano, si Ellen Goldwine. Yes. Sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Ang daling nasagot ni Eliseo Soriano, si Felix Manalo. Pero ang tanong, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? I-reply mo, Brajando, di po ba di nasagot ni Eliseo Soriano? Biglang nagkaroon ng Alzheimer. Ito, tinanong si Eliseriano kung ano yung founder ng Katoliko. Ito yung sagot ni Eliseriano. Hindi ko lang pagkita yung video dahil
tayo tinitira agad sa strike, strike kan agad tayo, no? Ito na lang, parinig ko na lang. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang religion na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo, hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Yan, Brother Wendell. Oh. Ang sabi niya, hindi niya raw alam kung sino ang nagtayo kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. Bakit sa ipinanganak si Felix Manalo o itatag yung halimbawa yung grupo Islam. ng Seventh-day Adventist? Seventh-day Adventist, Anong taon 'yon? 1863. Naisilang na ba si Eliseo Soriano? Hindi Hindi pa. pa. Pero alam niya Brother Wendell na alam niya na si Ellen White ang ang founder. Narinig ko yan sa one of the Bible exposition na talagang hindi niya alam kung sino ang founder ng Catholic. Imposibleng hindi alam, bro. Nagmamahangan lang yun. Bakit nasabi niya 2,000 years ago? Hindi namin sa based on the Bible, hindi namin masabi na ang founder ninyo ay ang Diyos. Bro, Kasi saan binatay ni Eli Soriano? Wait lang muna. nababanggit ng Katoliko. Oh, yun nga, kung ganun bro, saan binatay ni Eli Soriano ang sinabi niya na ang Katoliko pala nagsimula 2,000 years ago? Saan niya binatay yun? Wala siyang sinabi na nagsimula. Ang sinabi niya, according to yung Catholic Encyclopedia, na natatak ng Katoliko, more than 500 years na umakyat si Kristo sa langit. Ipakita ko. Ibalik mo na dyan. Bro, ibalik ko. Pakinggan mo mabuti. Teka, mag-share audio na lang ako para makarating sa kanya yung audio. Parinig natin. Sabi mo, hindi nagsimula, pakinggan mo, bro. Pakinggan mo. Konklusyon ko, Konklusyon na yan, Brother No. Konklusyon na. Iglesia Katolika. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Yan na ha. Ang nagtanong nito si Melvin Ocampos. Nandoon kami sa Elizabeth Pharmacy sa Osamis City habang nagsasagawa sila ng kanilang Worldwide Catholic Bible Study. 3 kaming pumunta dito. Ako, si Melvin Ocampos, tsaka si brother, yung tricycle driver, nakalimutan ko, Tami Manlunas. Kaming 3 pumunta niyan. Pagdating namin doon, ang nagtanong, bibigyan ng Biblia, ang makikinig, snacks lang. Tapos, pagpasok mo sa pinto, ililista mo yung tanong mo, itatanong mo. Tapos, alagyan ka ng plate name. Magsusuri, magtatanong. Yung magtatanong, may snack na, may libreng Bible pa. Yung magsusuri, snack lang. Ngayon, ito. Inanong siya ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, sino? Ito yung sagot niya, balikan natin. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Ayan, sino ba ang nagtayo? Ibig sabihin siya ang pasimula, ha? Sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? So, ang issue dito, sino ang nagtayo o kailan siya nagsimula? Kailan nagsimula? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Hindi ko kilala ang mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang relihiyon na yan. Yang relihiyon na yan. Ano yung tanong? Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago, 1st century. Kung nakapagtataka, bakit may dating daan nagsasabi ang Katoliko doon nagsimula 3rd century? Anong 3rd century? 2,000 years ago, 3rd century. Marunong ba kayo ng mathematics? Kailan nangyari? Way back 2,000 years ago, 3rd century. Huwag niyo sabihin sa akin, nagkamay Soriano dyan. Sa bibig niya galing yan, bro. Narinig ko na yan sa one of the Bible exposition. Di lang masabi ni Brad Eli Soriano, kung sino. Ngayon bro, way back 2,000 years ago, ilang branches meron ng Christianity? Ilang branches? Marami na. Marami, kung mabasa ko isa lang. For the first 1,000 years ago, bro, for the first 1,000 years ago, ilan Kristiyano ang umiiral? Kung mabasa ko isa lang. Sige, basahin mo. Sige, basahin natin na isa lang talaga, no? Ito. Ilabas ko yung referensya na isa lang. Okay.
So, ati pakita sa kanya na isa lang ang relihiyon way back, for the first 1,000 years. Ito wait lang ha. Pero mamaya, ilatag mo sa kanya sinong founder ng MCGI din para magkaalaman at kailan tinatag. Okay. Ito na. Ati pakita kung ilang sabi niya marami daw branches ng reliyon. No, maraming branches, pakita natin ito. Okay. Etong sinasabi. Yan. Ayon sa Young Student Learning Encyclopedia, page 2684. For the first 1,000 years, palakihin ko na lang muna, no? Ayan, para makita talaga yung letra. For the first 1,000 years, after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. All Christians, ibig sabihin, mula namatay si Kristo, bibilang ka mo ng 1,000 years. One religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Yan na. Sabi niya, marami na kunong branches. Sabi, there were no separate sects or branches as there are today. Saan mo nabasa yung source na yan na Catholic Church ang tawag ng unang Kristiyano? Ay, hindi mo ba alam bro na si Bishop Ignatius of Antioch ang nagbigay ng pangalang Catholic Church? Hindi mo alam yon? Kasi pag nababasa mo kasi sa Biblia. Hindi. Alam mo ba yun bro? Alam mo ba yun? Kung hindi mo alam, nabasa ko sa history books yan eh. Oh. Ayan, sige. History basa books mo kasi sa Biblia. Way back tayo bro. Binanggit na Catholic Church doon. Lahat iglesia ng Diyos. Kahit si Pab. Inamin mo ba bro na ano? Bro. Sige. Walang mabasa. Sige, ikaw tatanungin ko dito. Tinatanggap mo ba bro na ayon sa Biblia ang iglesia nakarating sa Antioquia? Yes or no? Nakarating. Nakarating. Tinatanggap mo rin ba ayon sa Biblia na ang mamamahala sa iglesia ng Panginoon mga obispo? Yes or no? Ang mga obispo, yan ang bilin talaga sa ngayon tanong. 2028. Ngayon, ayon sa Biblia, sino ang unang obispo ng iglesia sa Antioquia? Walang naka-record sa Antioquia na... Bakit walang record ang Biblia? Akala ko ba kompleto? Kasi yung sinasabi niyong obispo na mahala sa Antioquia, gawa-gawa na lang yan from the... Anong gawa-gawa bro? Inaamin mo bro na ang iglesia nakarating sa Antioquia. Inaamin mo, di ba? There was no record talaga na meron. Ngayon, na sila nakarating sa Antioquia. Na sila nakarating sa Antioquia, may obispong namamahala o wala? Meron. Lahat sino ang unang obispo? Na nakarating, merong obispo. Sinong obispo bro? Bigay ka. Hindi ko alam kung sino yan. Ayan, bakit hindi mo alam? Wala sa pangalan. Bakit hindi mo alam? Pero ng pangalan, I don't accept it. Kasi invento nyo yan eh. Anong invento? Kung hindi si Ignatius, sandali bro, Jando, kung hindi si Ignatius, sino? Sige, ate ipakita ang list of bishops of Antioch para makita niya. Pag tinutulan niya yan, kailangan mayroon siyang tama. Sabi ni yan mismo ang ni Soriano, pag sinabi mong mali, dapat alam mo ang tamang sagot. Tama, Ganyan mag-isip si Soriano. Kung mali ang bishop namin yan na sinasabi mo, bro, sino? Kung wala ka mabanggit, di wala. Di mas kami. Wag nating kontrahin ang Biblia. Pag hindi, wala kinukontra, bro. Ikaw ang kumukontra. Ang pangalan upang linlangin lang ninyo ang mga tao. Walang pangalan nakabanggit sa Biblia. Bro, sa Biblia doon. Sabi mo may bishop, tama? Sabi mo may bishop, di ba ikaw mismo nagsabi? Sabi mo may bishop eh. May bishop o wala? May bishop. Ngayon, sino ang unang bishop of Antioch? Inaamin ko yung may bishop, pero hindi sino ang unang bishop of Antioch? Kayo lang ang nagpangalan. Sino ang unang bishop of Antioch? Brajendo. Dali, pasagutin natin bro Wendell. Mas maganda ito para maano natin. May pakita natin na ang dating alam, ang dating dan, wala talagang alam. Sinong bishop? Kasi feeling madaling eh. Sandali, sabi mo may bishop. Sinong bishop? Sinong bishop? Ka rito. Nagmamalaki ka, may bishop. Sino? Sinong bishop?
Wala nga Wala na. sinabi ang Biblia kung sino Ayun. ang Biblia. Sabi mo, Walang Jesus. alam. Yan ang bunga. Yes, Brother Wendell. Sige, Bro Malinaw Wendell. ang sinabi niya, basta wala sa Biblia, di na umano, dapat paniwalaan. Kaya nga, sa tanong na sino ang bishop, wala daw sa Biblia, so therefore, di na pwedeng dagdagan. Ito lang ang itanong ko sa kanya. Dahil ang ginamit ni Eliseo Soriano, Church of God, di ba? Dahil mabasa sa Biblia, Church of God. Pero, ang nakarehistro nila, Church of God International Incorporated. Nasa Members Biblia ba pa. yan? May members. May members, bro. May dagdag. Nasa Biblia ba yan? Saan sa Members Biblia? of Church of God International. May dagdag. Ganito, kaya tinawag namin yung Members Church of God International. Hindi paliwanag mo Hindi kailangan yan yung tanong. namin. Hindi yan yung tanong. Sagutin yung Bible, tanong. bro. Saan yung international Word sa for Bible? word. International all over the world Hindi, ng Church hindi. of God. Hindi. Sabi mo, Yan dapat tanong. nasa Ibig sabihin niya pala, Brother Angel, ang ibig niya sabihin niya pala, tinawag lang nila, hindi tinawag ng Bible. So, hindi dapat okay. paniwalaan. Dapat nasa Klaro Biblia sila lang pala. kanina, ngayon. Wait lang muna, wait Ginawa lang lang nila pala, ginawa nila. Wait lang muna. Ito muna tayo, ha? Sino ang inyong overall servant ngayon? Si Daniel Rason. Daniel Rason. Before ni Daniel Rason, sino ang overall servant ninyo? Eli Soriano. Brad Eli Soriano. Before ni Eli Soriano, sino ang overall servant ninyo? Sino ba yun? Ano ba yung matanda na yun? Perez. Si Perez. Si Perez. Si Nicolas Perez ba, ang iglesia ba na pinamamahalaan ni Nicolas Perez ba, iniwanan ni Soriano o nanatili siya doon? Iniwan. Iniwan niya. Nung namatay si Nicolas Perez, iniwan niya kasi babae na ang namamahala. Dahil si Libby tagugulan ng successor, hindi ba? Awal sa Biblia yung babae. Yan na nga. So si Libby tagugulan. So ibig sabihin, umisplit si Soriano, umisplit siya doon sa kay Nicolas Perez. So, nagtatag siya ng kanyang panibagong iglesia, yan ba? Hindi ba? Nagtatag siya. Yan. So sino founder ninyo? Rehistro siya. Sino founder ninyo? Eli Soriano. Si Soriano. Incorporated. Sige. Hindi Ating si Jesus. Pero sige, ating yan. sa Biblia, ang wait. founder nyo talaga, wala talaga kayo. Wait lang bro. Atas pa tayo bro. Bago Wait. sumulpot ang Catholic. 500 years na, more than 500 years nang umakyat si Kristo sa langit bago kayo sumulpot. Mali ka, Brother Jando. Ako muna, Brother Jando, ha. Bago mo sabing wala kapatid sa Bible, dapat alam natin yung mga term, no? Tanungin kita, bro, anong pagkakaalam mo sa salitang Katoliko, bro? Yan. Yan pa. Yun, Catholic Church. That is a universal church. Universal, ibig sabihin, Ano ang dahilan? Bakit nilagyan nyo ng Roman? Mali na hindi, wag kang redundant ka kung maglatag ng argumento kaya ka hindi makaunawa. Kasi sabi mo wala yung Katoliko, mamaya na yung Roman, masasagot din natin yan. Yung sinasabi mong wala ang Katoliko sa Bible. So, dahil na tinanong kita na yun palang Katoliko, ibig sabihin, for all nation, tama ba? That is a universal church. Okay, universal for all nation. So kung makabasa ako sa Bible ngayon na yung iglesia ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. So aaminin mo na ngayon na yung Katoliko pala is biblical. Totoo yan. Biblical talaga yung Katoliko. So mali yung sinabi mo kanina na wala sa Biblia ang Katoliko. Ang ano dyan, ang Roman Catholic Church. Hindi. Wait lang. Bago yung Roman. So mali yung sinabi mo kaganina na wala sa Biblia ang Katoliko. Nasa Biblia pala. Ganito, ang mindset natin. Hindi, wag mo muna yung mindset mo, bro. Hindi. Para wag nang lumabo. Baduray. Tanong ko lang sa'yo, no? Kasi sinabi mo ganina, wala kayo sa Biblia So, gusto ko lang pamalian yon. At kasi inamin mo na ngayon na biblical pala ang Katoliko. So, yung sinabi mo kaganina na wala sa Biblia ang Katoliko, mali pala yon. Nasa Biblia pala ang Katoliko. Merong Katoliko sa Biblia. O kaya nga, so mali yung una mong nasabi kaganina. Universal Church. Pero pag sinabi mong Roman Catholic Church, yun Kasi, kaya nga, so ang problema mo ngayon, bakit nasabing Roman Catholic? So, yun lang ang problema mo ngayon, bakit Roman Catholic? Bro Dunri, sabi niya kanina Catholic lang
Kaya nga, kinaklaro natin, Brother Angel. Kinaklaro lang natin para matulungan din natin sa kapatid. Na ang problema mo na lang ngayon, kapatid Mary, is Roman Catholic kung biblical ba yan? Kasi bakit nilagyan nyo ng Roman? Di mali tuloy. Universal na Roman pa. Okay. Yes, Bro Wendell. Ito lang, dahil ang komentaryo niya mali, bakit Universal Roman pa? Ito tanong ko. Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, kapatid, Ray. What's the reason behind? Sa Roma... Kaya sasagutin ka na, bro. Ray. Sasagutin ka na namin para maunawaan mo. Makinig ka para maunawaan mo. Tulungan ka namin. Dahil sabi ni Eliseo Soriano, pag magtanong, dapat makinig. Yun, galing yan kay Orasio. Si Eliseo Soriano. So, sabi mo, ang mali lang ay dinagdagan ng Roma. Kaya ang tanong ko, sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7-8, na ang pananampalataya ninyo sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Tanong, ang paglaganap sa buong mundo, Catholic, yung sinabing ang pananampalataya ninyo sa Roma, lumalaganap sa buong mundo, Roman Catholic ba yan o hindi? Hindi. Wala sa Biblia. Ano yung pananampalataya ng mga taga-Roma na lumaganap sa buong mundo? Kasi ang binabanggit ni Kristo nung binati nila. Hindi naman si Kristo nagsasalita sa Roma, San Pablo. Iglesia na nasa Roma. Hindi sinabing Katolik na nasa Roma. Ay, yun nga. Tinatanong kita, bro. Ang sabi sa Roma 1:7 hanggang 8, sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo. Ang tanong, anong pananampalataya ng Roma na lumaganap sa buong mundo? Ganito yan. Ang reason yan kung bakit nyo nilagyan ng Roman for identity. Bro, sagutin mo na, bro. Yung Roma 1:7 hanggang 8, biblical to Bible to Bible study to Mag-Bible study tayo ngayon. Ang sabi sa Roma 1:7-8, sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo. Yan sabi ni Apostol Pablo. Roma 1:7 hanggang 8. Ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo o magiging bantog sa buong mundo. Ating basahin na lang sa sa Biblia, Roma 1:7 hanggang 8 para mayroong batayan. Sabi ganito. Bro, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinatawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Kasi lumaganap nga. Tanong, anong pananampalataya ng Roma na lumaganap sa buong daigdig? Kristiyano. Ano yun? Katoliko o hindi? Hindi. Hindi Katoliko. So anong relihiyon ang nasa Roma ngayon na balitang-balita at laganap na laganap? MCGI Katoliko? Hindi. Ano yan? Hindi, ang tanong, simple lang ang tanong. Iglesia ng Diyos ang Bro, accepting without admitting na hindi Katoliko ang nasa Roma ngayon. So MCGI, kasi kayo ang naniniwala kayo na kayo ang tunay So dalawa lang, huwag na natin isali ang ibang relihiyon. Catholic and MCGI. Sa binasa ni Brother Jando, malinaw na ang pananampalataya ng mga taga-Roma ay naging bantog. No? Balitang-balita sa lahat ng mundo. Kaya nga, Katolik kasi balitang-balita sa lahat ng mundo. So ngayon, ang tanong ni Brother Jando, anong relihiyon ngayon ang balitang-balita na nasa Roma? Dalawa lang pagpipilian. Catholic, MCGI. Sagot. Nasa Roma ngayon, the modern Rome is Catholic. Okay. MCGI. Hindi MCGI pala. That is Iglesia ng Diyos, hindi yan Catholic. Wala, hindi pala MCGI. Hindi. Ito pa, maganda ito. Mag-roll call tayo mula. Si Eli Soriano ay ang ano nyo ngayon si Daniel Rason, before Daniel Rason, Eli Soriano, before ni Eli Soriano si Nicolas Perez, before ni Nicolas Perez sino?
Alam mo? Ang dating iglesia si Nicolas Perez eh. O yan nga, si Nicolas Perez galing kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora galing kay Manalo. Felix Manalo. Ibig sabihin, ang inyo palang iglesia, ang authority niyo iglesia, nagmumula kay Felix Manalo. Hindi. Ay, paano? Connected. Teka. Paanong hindi? Yun nga ang linya ninyo, di ba? Humiwalay si Perez. Manalo. Si Felix Manalo, hindi kinuha si Ora bilang ministro, tiniwalag. So si Ora nagtayo ng kanyang iglesia. So siya yung founder, hindi si Jesus Christ. Tapos sa kanyang iglesia, sumama sa kanya si Nicolas Perez na dating ministro ni Manalo. Tapos si Nicolas Perez humiwalay din, tumiwalag din kay Teofilo Ora. Tapos sa tinayo ni Nicolas Perez na iglesia, doon naging kaanib si Eliseo Soriano sa edad de 17. Ngayon, nung namatay si Nicolas, ang kanyang successor si Levita Gugulan. Dahil hindi natuwa si Soriano, tumiwalag din naman siya. Ang tanong, saan kinukuha ni Eliseo Soriano ang kanyang authority na magbautismo, mangaral, kung siya pala ay tiwalag lang galing kay Nicolas Perez? Sa Biblia, ang authority niya nang gagaling. Ang utos ni Kristo. So wala yung pagpapatong ng kamay. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Pumayo kayo magbautismo. Teka, wait lang. Ibig sabihin, hindi nagamit kay Soriano yung authority ng pagpapatong ng kamay. Wala. Hindi kami naniniwala dyan sa pagpapatong ng kamay. Nagdadagdag. Hindi siya naniniwala, Brother John Ray. Meron bang talata sa Biblia na ang authority na ipapasa sa pagpapatong ng kamay o wala? Meron, nandun sa kay Timoteo. Timoteo 4:14 yata yun eh. Wait lang nga siguro. Basahin natin. Sabi ganito. Biblical yan bro ha, biblical. Payaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalitang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. At Brother Jando, kahit si San Pablo bago siya nangaral, pinatungan muna siya ng kamay. Basahin mo ulit dyan sa 1 Corinto 13, 1 hanggang 3. 1 Corinto 13, 1 hanggang 3. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw ng kumpiyang. Romans 13. Romans ba yun? Nakalimutan yung talata. Anong talata ba yun? Bago si San Pablo pinayagan ng mga matatanda, ibig sabihin ng mga elders of the church na mangaral, pinatungan muna siya ng kamay. Ano ba talata yun? Nakalimutan ko. Wait lang ha. Si Ananias ang nagpatong ng kamay sa kanya. Hindi yung kay Ananias, pag binyag yun eh. Yung talagang bago siya mangaral, pumunta muna siya sa mga matatanda para patungan ng kamay. Anong talata yung Brother Wendell? Gawa 13, 1 hanggang 3. Gawa 13, 1 hanggang 3. Brother Jando, gawa pala. 1 hanggang 3, sabi basahin mo. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Meron palang mga guro doon. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding maitim, Lucio na taga Cirene, Manain na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea, at Saulo. Habang sila nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Yung Saulo na yan, si Pablo yan. Pablo, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. So, ang authority na ipasa kay Apostol Pablo sa pagpapatong ng kamay. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pinatungan din si Timoteo ng kamay kaya naipasa sa kanyang authority. Sabi nyo, hindi kayo naniniwala dyan. Tama ba yung narinig ko? Talagang hindi kami nagpapapatong ng kamay. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa sumasalungat kanilang turo? Galatia 1:8. Nawa ng Diyos ang sino man, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo.
Sumpain pala yun. Si Pablo nagtuturo kasi pinatungan siya ng kamay. Kasi Timoteo pinatungan nila ng kamay. Tapos kayo ayaw yung maniwala dahil lang sa reason na walang nagpatong ng kamay kay Eliseo Soriano. Tingnan yung mali niya. Ito pa isang mali nila. Sabi nila, hindi kami ang tunay na iglesia. Umanib lang kami. Di ba yun ang yan ang ano namin. Umanib. Nang umalis si Eli Soriano sa grupo ni Nicolas Perez. Kailan nangyari na si Eli Soriano hinanap niya ang iglesia ng Diyos at umanib siya? Kailan nangyari yon? Nasa Biblia, umanib kami. Hindi kailan nangyari, bro? Ang Biblia hindi yan superbook. Sa loob ng Biblia, hindi superbook ha. Yan yung pinatungan ng kamay ng Biblia si Eli. Ano yung Biblia? May kamay? May kamay ang Biblia? Di kami pala nagbasa rito. Pinatungan na rin kami ng kamay. Ganun kayo mag-isip? At saka ikaw, nagbabasa ka ng Biblia, pinatungan ka na ng kamay dahil nagbasa ka? Anong klaseng logic yan, bro? At saka ito. Si Eli, sandali, nagbasa ng Biblia si Eli Soriano, pinatungan ng kamay yon at binigyan ng authority, nagbasa. Di lahat pala tayo pwede na dahil nagbabasa kami lahat. At saka ito pa. Ikaw bro Ray, bago ka naanib sa MCGI, dumaan ka sa bautismo, tama? Dumaan ako sa doktrina, tapos bautismo. Bautismo. Si Soriano ba dumaan sa bautismo? Dumaan, binautismo siya. Sino ang nagbautismo kay Soriano sa iglesia kinaaniban mo ngayon? Sa MCGI, bro, MCGI, hindi iba. MCGI, sino nagbinyag sa kanya diyan? Si Perez ang nagbautismo sa kanya. Hindi si Perez kasi umalis siya kay Perez eh. Hindi MCGI si Perez. Si Perez ang nagpaalis sa kanya. Siya ang umalis kasi ayaw niya na si Gugulan ang leader ng babae. Bro, MCGI ka mo. Sa MCGI. Alam mo ba yung bro? Alam mo ba yung sinabi ni topic, bro Bro, alam mo yung sinabi ni Soriano na hindi kami ay iglesia ni YHWH. Alam mo ba yun? Ay, pangalan ng Diyos yan. Hindi. Alam mo ba sinabi niya na ang kanilang iglesia ay iglesia ni YHWH. Alam mo ba yon? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi. Yung sinabi niya ba, iglesia ni YHWH. Alam mo ba yon? Alam ko yan, kaya lang hindi yan ang sinabi sa amin. Iglesia ng Diyos kay Kristo. Pakita mo na, Brando. Sige, ate, ipakita na sinabi talaga ni Eli Soriano na sila ay iglesia ni YHWH. Yan yung unang pangalan nyo eh. Yan yung unang pangalan nyo. Mapapahiya ka rito, bro. Kompleto kami ng dokumento. Pag kami nagdokumento sa inyo, nako. Kompleto talaga to. Iglesia ni YHWH Mapapahiya ka rito. Oo. Namin ko na yung yung sinabi ni Eli Soriano na kami ay iglesia ni YHWH. Try ko ito YHWH. Wala dito tayo sa isa. YHWH. Ito, sabi ni Eli Soriano kayo naman wala naman kumbaga yung pangalan yung dala-dala, wala naman sa inyong karapatan na yun yung gamitin. Aking ipakita sa screen ha. Aking ipakita sa screen yung sinabi ni Soriano ha. Ayan. Ito. Ating ipakita sa screen yung kanyang pagkasabi. Para naman mayroon tayong ebidensya talagang binanggit, lumabas sa kanyang bibig. Ito yung sinabi niya, tingnan mo ha. Wala kaming karapatan, nakapirma ang Commission on Securities and Exchange Commission. Ayan, nakapirma ang Securities and Exchange Commission. Nakapirma niya ha. Nakapirma sila sa Securities and Exchange Commission. Sa anong pangalan? Na kami yung iglesia ni YHWH. Yan, na kami yung iglesia ni YHWH. Na kami yung iglesia ni YHWH. Yan, alam mo ba yan? Naikwento na sa akin yan. Ayan. So kayo ay nakarehistro unang-una sa pangalang iglesia ni YHWH. Tinatanggap mo yan? Natanggap ko. Ngayon, saan natin makikita ang ebidensya natin
nang lumabas si Eli Soriano, siya ay binautismohan dyan sa iglesia ni YHWH at sino ang nagbautismo sa kanya sa iglesia ni YHWH? Kasi Nicolas Perez. Ay hindi, ang kalaban niya dito, ang kalaban niya rito Iglesia ng Suhay na ano yung kay Perez na iglesia ng Suhay. Suhay ng ano ben? Haligi at Suhay. Haligi at Suhay ng katotohanan na iglesia yung sa kanya, hindi naman YHWH eh. Iba-iba iglesia yung pinagsasabi mo, bro. Lalayo na eh. Iba-iba ang kalaban niya dito si JC Antonio. Si JC Antonio, debater to ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Debater to ni Nicolas Perez ang kalaban ni Soriano dito eh. How come kinakalaban niya ang kanilang sariling debater? Tapos sasabihin niya na nakarehistro sila sa pangalan na Iglesia ni YHWH. At saka, Brother Jando, may concern lang ako about dyan sa registration, no? Kasi sa Catholic, malinaw dun sa binasa ni Brother Jando kaganina na hindi kami katulad ng ibang mga other religion dyan na nagparehistro sa gobyerno. Kapatid na Ray, no? Tatay Ray, sa tingin mo, Tatay Ray, dahil biblical kayo, may mababasa ba tayo, Tatay Ray, na dapat iparehistro ang Iglesia ng Diyos sa gobyerno, Tatay Ray? Sumusunod lang kami sa utos ng Biblia. Hindi ang tanong. Hindi ang tanong. Ang tanong, may mababasa ba tayo sa Bible na dapat iparehistro ang Iglesia ng Diyos? Meron o wala? Sagot dyan, sundin natin ang batas. Ang turo kasi ni Pablo at ni Pedro nang magpailalim tayo sa kapangyarihan ng batas ng isang bansa. Sige. Okay. Okay, ganito. Ako naman na dyan, saglit lang. Kailangan mo magpailalim, ano? So, kung magpailalim ka sa batas, ibig ba nangangalugan ba ito na ang gobyerno is over the church? Ano? We have to follow the law kasi magulo. Sabi mo magpailalim ka. Hindi, ang malinaw yung tanong ko kasi sabi mo nga kinakailangan mo magparehistro. So kinakailangan ba na yung Iglesia ng Diyos ay mapailalim sa ilalim ng gobyerno? Pailalim tayo sa batas ng gobyerno. So hindi na pwedeng maghahari. Denomination, we have to pay taxes, everything. Yes, kahit ang ating Panginoon sinabi niya, kailangan ibigay kay Cesar at kay Cesar. Pero ang sa simbahan, hindi mo pwedeng ibigay kay Cesar. Okay, so ang tanong ko ngayon, dahil pala, sabi mo ganina, dahil pala dapat ipailalim ang simbahan sa gobyerno ayon sa Roma 13, o 13:1 hanggang 2, no? So, ang question ko ngayon, bro, so dapat pala hindi maghahari ang iglesia dahil napailalim na sa gobyerno. So, hindi dapat maghari ang iglesia over the government. Maghahari siya sa magtuturo siya sa buhay ng mga kapatid ng mga membro. Pero wait lang, saglit lang. So, kaya nga ibig mong sabihin, sa mga kapatiran lang, hindi sa buong mundo. It's a different question. Kaya nga, so sa mga kapatiran lang, hindi sa buong mundo. Kasi pag sinabi mong buong mundo, over ka sa government. Pero kung sa kapatiran ka lang, hindi sa buong mundo. Hindi, ang function talaga ng church, akayin ang member. No? Akayin. Kaya nga, pero pagharian mo ang gobyerno, kalabanin mo ang gobyerno, that is unbiblical. Hindi naman sa kalabanin, bro. Hindi naman sa kalabanin. Ang ano kasi dito, tulad namin, kami mga Katoliko. Tingnan mo, Kapatid na Ray. Tatay Ray, makinig ka muna. Hindi mo ba nakikita ngayon kahit sa social media ngayon, ang Katoliko talaga hindi mapailalim sa gamay ng gobyerno. Hindi madiktahan ng gobyerno na kailangan ng mga Katoliko ipasa itong bill na ipinapasa namin dito na yung divorce bill, yung same-sex union, yung hukom bitay. Alam ba, hindi pumapayag ng Katoliko, may nagawa pang gobyerno? Wala, kasi nga hindi kami under ng Katoliko, hindi kami under ng gobyerno. So, ibig sabihin, mas nagahari talaga ang Iglesia ng Diyos kaysa gobyerno. Tama, mali. Mas ang gobyerno at saka ang simbahan dapat separate yan. Kung ano yung kaya nga separate. Hindi nga sila. Kaya nga separate kasi hindi under. Hindi kami under, tama?
Ayaw nyo magpa-under. Ayaw nyo. Kasi nga hindi kasi mo pwedeng i-under ang kasi hindi nga wait lang kapatid, no? Kasi nga hindi mo pwedeng i-under ang iglesia ng Diyos sa gobyerno lang. Iglesia ng Diyos pa-under mo sa gobyerno. Kaya nga hindi na Tatay. Kaya nga hindi na tatay, kaya nga hindi na rehistro yung iglesia ng Diyos kasi nga hindi pwedeng ma-under ng gobyerno ang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, lumalaban pala talaga kayo sa gobyerno. Rebelde pala talaga kayo. So I don't believe na kayo ang tunay. Hindi lumalaban ng gobyerno. Makinig ka, lumalaban ng simbahan sa mga hindi dapat na Bakit si Kristo lumaban ba sa panahon niya o hindi? Then you don't have the right to preach and teach in the Philippines because you are not registered. So ibig mo sabihin si Kristo walang right? Makinig ka muna. Ibig mo bang sabihin si Kristo walang karapatan si Kristo na lumaban sa gobyerno ng panahon nila? Ako po, nagtuturo nga si Kristo. Pinalaban ba niya ang gobyerno? Hindi. Pinalaban ba niya ang gobyerno? Hindi pagdating sa pananampalataya. Sa Biblia, Brother Ray. Kristo nagtuturo yes, Brother Wendell. against the government. Ito lang, dahil If your tayo... religion is not registered, it can be considered kolorom. Dapat ipahuli pa nga sa DTI. Bro Ray, sabi mo, dapat sundin ang batas, no? Ang Katoliko nagiging rebelde para sa iyo, lumalaban. Sundin ang batas. Okay. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna. So, dapat sundin ang batas. Tanong, bakit di sinunod ng founder ninyong si Eliseo Soriano ang batas para magharap sa korte sa warrant of arrest niya? Tumakbo patuloy. Iba yung warrant of arrest niya, gawa yun eh. Kasi hindi makasagot ang iglesia ni Manalo, doktrina laban sa doktrina. Anong ginawa? Na-personal. Pero batas yun, bro. Hindi sumunod si Eli. Batas yun. Case ni Brad Eli, dismiss na yun. Hindi. Binuksan ni Raul Gonzales, yung dating Justice Secretary, dinala sa Manila, inopen uli. So walang magawa. Sabi mo, sumunod sa batas. Anong sabi ng lawyer sa kanya? Huwag ka lang pumalik sa Pilipinas dahil meron ng warrant of arrest. Ngayon, nagpapaliwanag ka. Sabi mo, dapat sumunod sa batas. Ngayon, nagpapaliwanag ka na. Di ka rin sumusunod sa batas. Correct. At saka, ito no, sabi niya, sumunod sa batas. Kaya hindi tayo nakarehistro kasi hindi daw tayo sumunod sa batas. Sabi niya, ngayon lang. Ngayon, ang tanong dito, kung hindi nagparehistro ang MCGI sa gobyerno, tawagin bang koloro mo? Hindi. Tatawagin kasi sumunod kami sa batas nagparehistro kami. Ngayon, ang Katoliko ba na hindi ipinarehistro sa gobyerno, tatawagin koloro mo? Hindi. Kolorom talaga. Wala kayong rehistro Asan ang ebidensya mo, bro, na koloro Katoliko? Nasa laway niya. Dineklara ng gobyerno, dapat naipakita ka na ebidensya na ang gobyerno mismo nagsabi, hindi yung ikaw lang. Kasi sino ka ba naman para paniwalaan na magsabing kolorom kami? Hindi nga sinabi ng gobyerno So magpakita ka galing from the government, inisyu ng gobyerno na sinabi na ang Iglesia Katolika ay isang kolorom. Professional Alin? Hindi ka registered as an engineer, you are not a passer ng isang examination ng Pilipinas. Wag ka lang bro. Sagutin mo yung tanong. Hindi yan nasa laway lang. Wag mo kaming turuan sa logical reason kasi kanina ka pa wala sa logika. Sige. Understanding Bro, Ray, ito bro Ray Ang batas ng gobyerno sa pagpaparehistro ng iglesia, kailangang pumirma ang founder. Ngayon, pag kami pipirma, sino ang founder na pipirma? Talagang wala kayong founder. Sino nga? Hindi naman walang founder. Kasi ang founder namin nasa langit na. Tumayo na walang founder. Sino nga? Hindi ako naniniwala na ang founder ninyo ang Diyos. Hindi ako naniniwala. Lalo na kami sa inyo. Hindi kami maniniwala sa inyo na ang founder nyo ay Diyos. Yung founder nyo nga,
kitang-kita na sa madla na si Soriano lang. At ang founder nyo mismo nagsabi, hindi kami ang tunay na iglesia. Sinabi na ng founder nyo yan eh. Hindi talaga kami tunay na iglesia kasi nakianib lang kami, nakiapilate, Saglit lang. tunay na iglesia. Saglit lang po. Yan. Bro John Ray, hindi mo na kailangan patunayan pa sa kanya na sila ay founder ng Diyos. Siya mismo kanina, kahit i-replay mo ito, sinabi niya, ang founder nila, si Eliseo Soriano. Sabi, hindi ang Diyos. At sinabi niya ngayon, Brother Romel, sinabi niya ngayon lang sinabi niya, hindi talaga kami ang tunay na iglesia. Tama na naman talaga. Hindi naman sila talaga tunay. Ito yan. Talagang inaano ko yan na ang sinatag ni Brad Ely dito sa Pilipinas. Okay. Ganito, Brother Ray, tanong ko sa iyo. Ayon sa turo ng simbahan o sa turo ng Biblia, kanino ka dapat umanib? Sa tunay na iglesia o sa hindi tunay na iglesia? Sa tunay na iglesia. So dapat ba kaming umanib sa inyo? Ay, dapat lang. O hindi kayo tunay tunay ba kayo? Kasi ang nakianib. Tunay ba kayo na iglesia? Sabi mo hindi tunay ba kayo na iglesia? Yeah, nakianib kami sa tunay na iglesia. Oh, hindi. Hindi nga. Paano kayo nakianib sa tunay na iglesia? Hindi nga kayo tunay. Nakiapilate kami sa tunay na iglesia. Bro Ray, nakianib kayo. Sinong tamanggap? Bro Ray, saang chapter ng tunay na iglesia kayo umanib? Saang chapter saang lokal ng tunay na iglesia kayo umanib? Saang lokal? Sa mababasa natin yan sa Acts. Acts chapter 20 verse 28. Tanong ko ba, saang lokal ng iglesia ng Diyos umanib si Eli Soriano kung saan dumaan siya sa bautismo? Na may nagbautismo kami sa turo ng Diyos na umanib kami ituro yung hindi yan bro. Iglesia. Hindi, lahat ng Kristiyano sa Biblia dumaan sa bautismo. Lahat. Pati ikaw, hindi ka makakaanib dyan sa iglesyang yan kung hindi ka dumaan sa bautismo. Ang tanong ko ito, si Eli Soriano matapos niyang iwan si Nicolas Perez sa ang lokal ng iglesia ng Diyos siya, umanib, sinong obispong tumanggap sa kanya at nagbautismo sa kanya? Sino? Si Nicolas Perez. Hindi nga si Nicolas Perez kasi nila kasalan yun eh. Hindi naman ang CGI yun eh. Eli Soriano. Siya ng magulang lang pala bro. Iglesia ng Diyos. Kwento lang. Ang nagbautismo sa ganyan bro. Story lang pala, story. Tanda mo sila ay nagsimula sa Jerusalem. Sila ay nangaral at sa kanilang pangangaral narating nila ang Antioquia, narating nila ang Roma, narating nila ang Espanya, narating nila ang Thessalonica, ang Filipos, narating nila yan. At lahat ng umanib sa kanila dumaan sa bautismo. Ngayon, paano narating ng Iglesia ng Diyos ang Pilipinas kung saan doon umanib si Eliseo Soriano? Sa Biblia, sa pamamagitan ng Biblia. Biblia. Sino ba bautismo Biblia? Hindi. Si Nicolas Perez, sinabi ko na nga eh. Si Nicolas Perez. Bro Jando, wait. Si Nicolas Perez, wait lang bro Jando. Si Nicolas Perez ba, MCGI o hindi? Iglesia ng Diyos si Nicolas Perez. MCGI ba o hindi? Tanong, MCGI ba o hindi? MCGI ba o hindi? Hindi MCGI. Wala pang MCGI. Wala siya. Nagkaroon lang ng MCGI nung pinarehistro ni Brad Ely. Sino ang nagbautismo kay Soriano sa MCGI? Sino? MCGI ka bro eh. Dapat doon ka mag-focus lang MCGI please. Mag-focus ka doon. Yan ang registered name namin. Yun nga bro. May talagang nagbautismo kay Brad Ely si Nicolas Perez. Bro, alam mo yung nasa unang Juan 2:18? MCGI ang tanong bro. Bro, alam mo yung nasa unang Juan 2:18? Alam mo ba yun? Hindi ko basahin natin. Sige, babasahin ko ha. Hanggang 19. Sige, ito babasahin ko para makita niya. Ito. Unang Juan 2:18. Ito ang sabi rito. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo kaya alam nating malapit na ang mga huling araw.
kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila, nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ayon sa Biblia, bro, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Ang ano dyan, hinulaan sa Biblia na Hindi, sagot bro. ang iglesia Sagot muna sa tanong. ang iglesia ni Kristo na tinubos ng dugo ni Kristo, meron talagang dadating, no, ng mga bulaang Iba propeta. ang Acts 20. Oh, meron ba ano? Bro, ayon sa talatang binasa ko ngayon, alin ang Antikristo? Yung tumiwalag sa iglesia na binili ng kanyang sariling dugo o yung nanatili doon? Ang tumiwalag. Tumiwalag. Si Eli Soriano ba? Tumiwalag ba si Soriano? Hindi siya tumiwalag. Humiwalay siya kasi ayaw niya ng leader na baka. Ang tanong ko ba, tumiwalag ba si Eli Soriano kay Nicolas Perez? Yes or no? Hindi. Patay na si Nicolas Perez nung umalis siya doon. Ay, tumiwalag na siya sa iglesia. Dahil kay Gugulan. Yan nga. So hindi kayo under kay Libita Gugulan? Yes or no? Humiwalay nga kami kay Gugulan. Humiwalay. So tumiwalag kayo. Tama o mali? Tumiwalag. Tumiwalag. Ayon sa talatang ito, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Hindi. Tama yung pagtiwalag kasi babae yun. Bawal sa Biblia. Bawal sa Biblia ang mamumuno sa iglesia. Itiniwalag ba ni Eli Soriano si Gugulan o hindi? Hindi. Hindi siya tiniwalag. Siya ang humiwalay. Siya ang tumiwalag. Ngayon, sa talatang ito, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Siyempre yung tumiwalag. Pero si Eli Soriano hindi tumiwalag. Sa sitwasyon ngayon ni Libita Gugulan nung siya'y pumalit kay Nicolas Perez, si Libita Gugulan ba nanatili sa iglesia o tumiwalag? Hindi ko na alam kung nanatili si Libita Gugulan sa iglesia. Basta kami tuloy-tuloy. Nung pinalitan ni Libita Gugulan si Nicolas Perez under sa authority ng mismong founder, tanong, si Soriano ba nanatili o tumiwalag? Humiwalay siya, hindi siya tumiwalag. Humiwalay. Kasi ayaw nga niya na si Libita Gugulan ang mamuno sa iglesia. Bawal yan. Binasa nga niya sa Isaiah yan. Humiwalay ba tumiwalag? Hindi pareho? Patay tayo dyan. Walang record na itiniwalag siya. Dapat mayroong black and white. Pero umalis siya, bro. Umalis siya. Umalis. So, basahin natin ulit yung bro, yung unang Juan 2:19 sa Magandang Balita Biblia. O ano ba yung sinasabi dito? Napakaklaro nito. Sabi dito, kahit sila'y dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Umalis. Ibig sabihin, kayo yun. Kasi sumama ka sa umalis. Ito pa. Bro, sino ang overall servant nyo nung taong 300? Ano? Overall servant nung taon? Taong 300. 300. Sino ang overall servant yung taong 300? Iglesia ng Diyos kami umanib eh. Hindi po. Sino ang overall servant ng iglesia? Walang alam, bro. Noong taong 300. Hirap, kuya. Wala ka alam. Taong 300? Oo. Ulit-ulit na. Sino? Kasi nagsimula ang dating daan, na-register dyan, 1986 yata yan. Bago pa lang pala. Bago pa lang eh. Bro, bago pa lang. Bro Jando. Brother Wendell. Ito lang ang tanong ko kay Bro Ray. Pangwakas kong katanungan. Ito lang, napakasimple. Bro Ray, alam mo ba sino ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914? Oh yeah, si Felix Manalo. Alam mo ba kung sino ang founder ng Seventh-day Adventist 1844? Wow, very good. Sino ang founder ng MCGI? Si Brad Eli Soriano, Eliseo Soriano. Very good. At sang-ayon ka rin, Bro Re, na ang tunay na iglesia, tatag talaga ng ating Panginoon Jesucristo. Oh yes, totoo yan. Very good. At sang-ayon ka ba, Bro Re, na basta tunay na iglesyang tatag ni Kristo, walang sino mang tao na makapagturo na ordinaryong taong nagtatag nito?
Sangayon ako. Very good. Kailang ganito, sino, brother. Bro Re. Paano mo mapapatunayan na ang inyong iglesia, ang founder Diyos? Okay, ito ang follow-up ko na tanong. Dahil sang-ayon ka na ang tunay na iglesia ay tatag ni Kristo, at sang-ayon ka na basta tunay na iglesia, walang sinumang tao na makapagturo ng ordinaryong tao na nagtatag sa iglesyang tunay. Tanong, sino ang ordinaryong tao na maturo mo na nagtatag sa simbahang Katoliko? Ang una niyan si Constantine. Constantine, ang emperador ng Roma ang nag-ano ng Katoliko. Nag-assign siya ng Pope. Okay. Sabi mo si Constantino, nang sinabi ni Eliseo Soriano, hindi ko alam sino ang nagtatag sa Katoliko. At ibig ba sabihin, mas may alam ka pa ni Soriano dahil sa Constantino? Sinabi niya na hindi niya alam kasi hindi niya madirekta na sino talagang nagtatag sa Katoliko. Pero merong topic, meron siyang napakinggan ako sa Bible Expo na ang Katoliko hindi niya masabi na 666 kasi marami pang maling pananampalataya, bulaang pananampalataya. Isa lang yung Katoliko. Pero hindi niya masabi na 666 ang Katoliko kasi maraming pandarating. Okay. Nang ginamit kanina ni Bro Jando ang Young's Student Encyclopedia, di po ba sabi mo na dapat ang batayan ay Biblia? Oh, Biblia talaga. Okay, very good. Nang sinabi mo na si Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, saan yan sa Biblia? Wala yan. Sa history yan. Sa history. Okay, very good. Saang history natin mabasa na ang Catholic Church tinatag ni Constantino? Nasa ano yan eh. Nasa history yan. Napag-aralan ko yan sa seminaryo eh. Anong pamagat? Church history namin yan eh. Okay, yun lang ang tanong ko, Brad Jando. Maraming salamat. Wala so, ganito. Okay. Kasi inaano na ako ng gwardiya eh. Maingay na raw ito sa loob ng compound namin. No? So ito lang masabi ko, kung wala pala kayong rehistro, talagang kolorum kayo kasi that is required by the law. Bro, kung kolorum kami bro, bakit nakulang nagkukulong namin bro? Tapos at the same time, sagutin mo yun. Kung kami kolorum, bakit walang gobyernong humahabol sa amin para kami pakulong? Siyempre lahat ng ng gobyerno na hawak ninyo sa So tinatanggap mo na ang gobyerno mismo hindi kumikilala sa amin na kolorum. Kasi ang gobyerno kasi, karamihan ng members dyan, karamihan ng mga tauhan ninyo dyan, mga member ninyo. So, mali bro, mali kasi si Congressman Marcolita nga gusto nga niyang patanggalin ang mga cross So hindi namin nga wag mo kami paratangan kasi si Marcolita nga gusto tanggalin ang cross sa lahat ng ospital sa buong Pilipinas. Kaya mali yung mga paratang mo at kaya nga sinabi ko sa iyo kaganina kapatid na hindi ka pwedeng ma-under ang iglesia ng Diyos, hindi pwedeng ma-under sa gobyerno. Totoo yung sinabi mo, respetuhin ang batas mo rin, hindi pwedeng i-under. Sabi nga ng Panginoong Kristo sa kanyang pangangaral, ibigay nyo kay Caesar ang kay Caesar, pero ang sa Diyos ay sa Diyos. Magkaiba yun. At kung under kayo kung under kayo ng gobyerno, wala kayong karapatan maghari sa buong mundo. Ano ba ang sabi ni Kristo sa kanyang iglesia? O basahin mo kapatid, pahayag 5:10. Ginawa mo silang lahing mga mahalikan na mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Kung under yan ng gobyerno, hindi yan maghahari sa lupa, kapatid. Kaya nga kita pinipilit kagaya na ipaunawa na ibig mong bang sabihin, dahil under kayo ng gobyerno, hindi kayo pwedeng maghari. Hindi, kontra sa Biblia yung sinasabi mo. Anong kontra? Sabi na nga dyan, maghahari sa lupa, yung mga pari pa. Si Ilusoriano ba, pari? Hindi. Teka muna, yung nag-utos si Pablo at saka si Pedro na pahayag 5:10 yan bro, pahayag 5:10 yang binabasa niya bro. Sangayon ka ba sa binabasa ni John Ray, pahayag 5:10, sangayon ka ba dyan, tungkol ka? Bro, Brother Ray, sangayon ka ba? Talagang kolorum kayo.
no? Brad Ray, sangayon ka, Brad Ray, sangayon ka ba sa binasa ni John Reed sa Pahayag 5:10 o tutol ka doon? Ano yan? Yung Ano pahayag sinabi? ng Reed na ang iglesia maghahari sa ibabaw ng lupa. So hindi siya under sa gobyerno. Sangayon Wala ka. pang hari ng iglesia ngayon sa ibabaw ng lupa. O, wala pa. Brother Jerry, bakibalik ka yung binasa mo, bakibalik ka yung binasa. Ayun, napakalino, mga pari, mag-ahari. Ayan ha, ginawa mo silang lahing marlika at mga pari na itinalaga ha? Ano talagang inanoint ng Diyos, itinilaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa, kapatid. At yung binabasa mo, hindi naman paring Katoliko yan eh. Romano Katoliko. Hindi. So ibig mong sabihin, dahil hindi paring Katoliko, saglit, dahil hindi paring Katoliko, ibig mong sabihin, dalawang relihiyon na pinag-uusapan natin dito ha, hindi natin dinadamay ang iba kasi usapan lang to ng MCGI at Katoliko. So kung hindi paring Katoliko yan, so ibig mong sabihin paring MCGI. O di, binibigyan ng karapatan na ang bawat mananampalataya kay Kristo, binibigyan niya ng karapatan. Hindi, ang tanong bro. Layo naman ang tanong. Layo ng sagot. Ang tanong niya, pari ba yung Katoliko o pari ng MCGI? Sinong pari yan? Bro, Pari yan ang tunay na iglesia ng Diyos na Kaya nga, dalawa tayo nagkiklaim. Kami kasi bro, nagkiklaim kami na kami ang tunay. Kayo, kahit hindi kayo nagkiklaim na kayo ang tunay, pinapalabas mo na tunay kayo. Kaya nga, dalawa lang. Huwag nating idamay ang iglesia ni Kristo, ang saksi ni Jehovah, ang bunagin, etc. Huwag nang idamay yun kasi ang nag-uusap ngayon, Katoliko MCGI. Sabi mo, hindi naman yan paring Katoliko. So, dahil hindi yan paring Katoliko, ibig mo sabihin, paring MCGI yan, tama? hindi ko sinasabi. Pari yan ng... Kasi wala kayong pari. No, Kasi wala kayong pari, tama? Wait lang pala dyan eh. Sabi niya, pari yan nung unang iglesia, yung mga taong sumampalataya sa Diyos. Wait lang bro. Brother Ray, sabi mo Brother Ray, ang sabi mo, pari iyan ng tunay na iglesia. At kayo ay umanib sa tunay na iglesia. Tanong, sinong pari ngayon ang tunay na iglesia? Ano? Sinong pare ngayon sa tunay na iglesia? Sabi mo bro, ang mga paring yan ay pari ng tunay na iglesia. Sunod, sabi mo kayo ay umanib sa tunay na iglesia. Ang tanong, sino ngayon ang pare ng tunay na iglesia? Sabi nila bro, biblical sila. Sabi mo, biblical kayo ha. Pari nakalagay dyan. Yan, papakinggan. Pari yan. Pari ka bro. Pari ka. Biblical ha. Ang maghahari sa balat ng lupa, Brother Angel, ang sabi sa Revelation, ang itinalaga ng Diyos na maghahari sa balat ng lupa ay ang mga pari. Kaya nga ang simbahan namin na pinamumunuan ng mga pari, hindi under ng gobyerno. Hindi rehistrado kasi nga naghahari. Kami nga naghahari eh. Hindi. Ano talaga yan, dapat sumunod kayo sa gobyerno kung tunay na... Bro, iba ang sumunod, bro. Iba ang... Ito na lang. Bro, ito lang bro, dahil palagi niyang inulit-ulit na sumunod sa batas, sumunod sa gobyerno. Ito lang, pahabol lang ha, pahabol. Palaging inulit-ulit niya. So, Bro Ray, pahabol ko lang. Dahil palagi mong inulit-ulit na sumunod sa gobyerno, sumunod sa batas, yun po bang jurisprudence sa Korte Suprema, Bro Ray? Dapat sundin din yan. Ano? Anong jurisprudence? Batas, ang inilabas na desisyon sa Supreme Court. Anong desisyon po yon? Ito, ang mabasa natin sa Partnership and Private Corporation sa aklat na The Law on Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, page 532, Berlin versus Ramirez Jurisprudence, na ang sabi, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. So, dapat ba ito sundin o hindi? Dapat sundin yan. Very good. Kasi Supreme Court yan eh. Wow, Ayan. very good. Okay, so, dahil lagpas na sa oras. Bro Jando, ako lang. Kasi kinakatok na ako ng security guard dito. Yun nga. So, kung ipapaintulot sana,
Bro, papayag ka ba bro? Bukas ng gabi tuloy tayo sa talakayan? Yung ibang issue naman, Brother Jando, yung ibang issue naman kasi natapos na ngayon yung kahit hindi, walang closure, hayaan na natin yung mga manonood at sa kanya, no, kung sino ang tama. So, natapos na yung iglesia kung dapat bang marehistro o hindi. At least na palabas na natin itong mga ebidensya na sa kanya na yon. So, babalik siya bukas, Brother Jando, ibang ano naman, ibang topic naman. Ano, payag ka bro, Ray? Balik ka bukas ng gabi? Request kasi ng mga ka-chat group ko dito na Kami naman magre-request pa din Kami naman magre-request ngayon. Balik ka bukas, pag-usapan natin ang doktrinal. Tama ba ang doktrina ng MCGI o tama ba ang doktrina ng Katoliko? Alin sa dalawang tama? Balik ka bukas. Okay, sige. Pag-usapan sige, natin. Ayan, maganda yan. Sige, so ang sa akin lang muna, huling conclusion lang, meron siyang may contradiction siya kay Eli Soriano. Sabi ni Soriano, ang Katoliko tinayo 2,000 years ago. Sabi niya, ang Katoliko tinayo ni Constantino. So, ibig sabihin, si Constantino pala, 2,000 years ago, nandyan na. So, may contradiction talaga sila ni Soriano. No? Ang sabi ng Catholic Encyclopedia, 500 years nang umakyat si Kristo bago sumulpot ang Catholic 500 years? So, Catholic Encyclopedia so yung daw, bro. sinabi ni Soriano, nagkaroon ng pangalan ng Roman 1870. 1870. Sige, 1870. Nilagyan nyo ng sabi mo, Roman ang bro. Universal Church. Sige, sabi mo bro, 1870 nagkaroon ng pangalan ng iglesia. Anong pangalan ng iglesia? Nilagyan nyo na ang Catholic dati ang pangalan nyo Nilagyan nyo lang ng Roman. Ngayon bro, yung anong pangalan ng iglesia nang ito umasok sa Pilipinas? Ano? Anong pangalan ng iglesia nang ito ay pumasok sa Pilipinas? Hello, ano? Anong pangalan ng iglesia nang ito ay umasok sa Pilipinas? Anong hindi umano sa Pilipinas? Hindi, sabi mo kasi ang pangalan nagsimula sa 1870. So, ibig sabihin, Bro Angel magsalita. 1873. Ibig sabihin, anong pangalan ng iglesia noong 1521? Catholic Church na yung dala ni Magellan. Catholic Church. Ng Roman Catholic Church yan. Yung sinabi ni Eli Soriano na ang Katoliko tinayo 2,000 years ago. 2,000 years ago. Anong year yun? That was 2,000 years ago. Mga panahon niya ni Kristo, mga after death na yan So sabi mo 2,000 years ago panahon ni Kristo. Nang sabihin ni Soriano ang Katoliko tinayo 2,000 years ago, mali siya doon o tama siya doon? Mali siya. Tama siya. 2,000 years tama siya. Kung ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago, anong tinatag ni Constantino? Constantino, nakipag-partner siya sa Katoliko. Hindi. Nakipag-partner. So, hindi siya nagtayo. Tama? Siya ang ano niya, ano ba yung paliwanag ni Brad Eli noon? So, nagipag-partner siya, so hindi siya nagtayo kasi nagipag-partner siya Nilegalize yung Katolik. Hindi ba? Itinayo ni Constantino yan, inano lang ng Katoliko. Bro, paano itatayo ni Constantino ang iglesia na 2,000 years ago andyan na? Pakisagot nga yan bro, bigyang linaw lang natin paano itatayo ni Constantino ang isang iglesia na 2,000 years ago andyan na? Ang Kristiyano, hindi, yung Katoliko. Hindi, yung Katoliko. Ang Kristiyano na galing sa Biblia, that is not a Catholic church. Bro, yung Katoliko ba? Nagtatag na siya ng Catholic. Bro, wait lang ba? Yung Katoliko ba, sabi ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Maliwanag ang pagkakasabi, Iglesia Katolika. 2,000 years ago. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesia na tinatag na pala 2,000 years ago? Yan ang tanong ko. Yung sinasabing Catholic, no, na nagmula sa Biblia, that is the Church of God. That is the Church of God. Nagkaroon na ng Roman yan. Bro, Iglesia Katolika, tinatanong ni Melvin Ocampos kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sino? Yun ang tanong ni Melvin Ocampos. Ang sagot ni Brother Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo ng iglesyang yan. Iglesia Katolika. Kasi hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. Totoo yan. Sabi nga yan. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesia kung 2,000 years ago andyan na pala?
Ang iglesia na sinasabi na 2,000 years ago, no? Mula sa Biblical Christian Hindi, Church bro. yan, ang iglesia ng Diyos. Bro, no? ang tanong ni Melvin Ocampos, bro, ulitin ko kasi kami magkasama niyan eh. Ang tanong ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Kaya ang sagot ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang natatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. Sabi mo si Constantino. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesyang nandun na pala 2,000 years ago? Ang sinabi ni Brad Eli sa isang Bible expo niya, Hindi, sagutin mo yun, bro. Sagutin mo yun, bro, kasi contradiction yun eh. Contradiction yun eh. Kaya nga, tinatanong kita, kasi contradiction yun eh. Paano itatatag ni Constantino ang Iglesia Katolika kung naitatag na pala ito 2,000 years ago? Hindi ko masagot yan ah. Ay, naku mo. Assignment na lang na yan, Brother Jando. At Assignment. yan na natin, Brother Jando. Medyo, galit na yung guard. Maganda yon. Basta ulitin ko ha. Ang tanong ni Melvin Ocampos noon, kahit hingin mo pa yung full video niyan sa MCGI, ang tanong ni Melvin Ocampos niyan, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Yun ang tanong ni Melvin Ocampos. Pero dinilit na nila, ewan ko, pero before niya dinilit yun, nakakuha na ako ng kopya. So ayun nga ang sagot niya. Napapanood ko pa yan eh. Ayun nga, yun nga ang sagot niya. So Iglesia Katolika Apostolika Romana ang main subject ng tanong at yun ang sinagot ni Soriano na tinatag 2,000 years ago. So kung tama yung sinasabi mo na si Constantino nagsimula, paano itatagdag ni Constantino ang isang iglesyang nandun na pala 2,000 years ago pa lang? So nahirapan ka kasi contradiction. Ibig sabihin niyan, bro, kontra-kontra sila. Kontra-kontrang aral. Si Eli, 2,000 years ago, si tatay, Constantine. So, Constantine, kontra-kontra sila. Ibig yung sabihin, pareho kayo walang alam. Sige, tapos na yan. Sige, bukas ng gabi, pag bumalik si tatay bukas ng gabi, kung sino nagbigay sa iyo ng Zoom link bukas, pakibigyan nyo ng Zoom link bukas ulit si tatay kasi every night iba-ibang Zoom link ginagamit natin. So bukas ng gabi bigyan nyo ng ibang Zoom link si Brother Ray Sinina at tuloy tayo. Pag andyan si Brother Ray, postpone muna ang testimony night para lang kay Brother Ray. Pagbigyan na lang natin to kasi yan ang lagi nila pinag-ayabang dati nung si Soriano ay buhay pa. Gumawa rin kayo ng programa ng gaya nito. Kung saan kami naman ang magtatanong. Eto na. Magipagtala tayo. So, Brother Ray, bukas ng gabi, balik ka ha? Okay, sige. Sige. Kung sino man nagbigay sa iyo ng Zoom link, paki-update mo na bukas bigyan ka rin ng Zoom link para sa tomorrow. I-address ko yan, Brother Jando, kay Sister MJ Tumang, no? So, Sister MJ, ikaw na bala magbigay sa kanya bukas, Sister MJ, para walang luso talaga. Baka sabihin, walang nagbigay sa kanya eh. Walang nagbigay sa kanya. So, sige, thank you sa iyo, Brother Ray Sinina. At magpaalam na po kami. Maglilib na ako. Okay, bye-bye. Sige, maraming salamat, bro. Maraming salamat. Okay. Ayun, so... Buti na lang maganda siyang kausap. So, baka sakaling magising. Baka sakaling magising. Kala kaya tayo, nabuhayan kayo ng dugo. At ano lang, no, i-address ko lang itong misconception naman, yung mali daw yung pangalan na Roman Catholic. Ito, isa to sa dapat na maunawaan din nila, no? Roman Catholic is not the official name of our church, no, mga kapatid na mga sulpot. Ang official na pangalan namin, One Holy Catholic Apostolic Church, hindi Roman Church. Kaya namali-mali kayo ng pagkaano kasi hindi kayo tumitingin sa mga dokumento namin. Pero hindi naman mali na gamitin namin ang pagiging Romano Katoliko namin. Bakit? Ang aming sintro ng pananampalataya nasa Roma. Binasa na nga ni Brother Jando kanina. Ang inyong pananampalataya ay bantog na bantog. So how can we claim, no, na kami yung nasa Roma Oro City 8, kung hindi namin i-claim nga yung aming pananampalataya ay nasa Roma?
Kaya Romano Katoliko, kasi ang Katoliko, yun man ang itinatag ng Panginoong Kristo. No? For all nation man, dapat for all nation ang kanyang Biblia. Ang kanyang Biblia, ang kanyang simbahan. Kaya Katoliko, Romano Katoliko, kasi nandun ang head office ng mga Katoliko, nasa Roma, kaya nga nasa Santo Papa nandun eh. The leader of the church nasa Roma eh. Pero hindi ang official name namin. Wag niyo sabihin na mali yung pangalan ng inyong simbahan na Roman Catholic. Hindi Roman Catholic ang pangalan ng simbahan namin. Ang pangalan ng simbahan namin, One Holy Catholic Apostolic Church. Yan ang official name namin. So yung Roman Catholic, ano lang yan, nickname. Nickname yan. Kaya nilagyan na Roman Catholic Church, isa yan sa dahilan kasi yung konsilyo noon, 1887, nung ginawa Roman Catholic Church. Kasi nga, nilagyan ng Roma yan dahil maraming gagamit sa Iglesia ng Diyos. Ayan, isa na yan sila. So, sa dami ng gagamit ng Catholic Church sa Iglesia ng Diyos, tingnan mo, walang gumagamit ng Roma. So ang gagamitin, kaya nga binigay ng church yan na lalagyan ng Roman just to make sure na kasi yun nga, no, maraming magsusulputang Catholic Church, maraming magsusulputang Iglesia ng Diyos gaya ng MCGI. So yun po yung magiging parang signature natin na gagamit, ano yan ng mga church fathers na gagawin na nilagyan ng Roman kasi marami na napansin nila, ang daming gumagamit na nagsusulputang sekta. So yun po isa sa dahilan para mas maintindihan mo, Bro Ray. At sana makabalik ka uli bukas. Yun lang po, Bro John Ray. Oo, maraming salamat, Bro Angel. No? So napakalinaw po no, na ang aral ng simbahan about dyan sa mga pangalan-pangalan na yan. Sa Biblia yan. Sinabi ng San Pablo ang pananampalataya ng mga taga-Roma ay bantog na buntog sa buong mundo. O anong simbahan yun? Nabantog sa buong mundo. Di ba Katoliko lang yan, nasa Roma? Kaya nga Roman Catholic. But that is not official name. Mali yung, bakit yung pangalan nyo Romano Katoliko? Hindi naman yung official name namin. Ang official name namin, One Holy Catholic Apostolic Church. Brother Jando, yan lang. Ayan, umihi si Brother Jando. Brother Jando? Pinapainom ko si Tibay ng tubig. Ayun, pinapainom pa niya ng tubig. Ayun, so sige. Ako na lang uminom ng pang high blood. Baka high blood. Ayan na. So, so maraming salamat mga kapuntos. No? Medyo umabot tayo ng 1 oras no, na 1 oras yung tawag dyan, yung bro, nadagdag. Ang lakas daw ng mo na masyado ka nakatutok sa lahat na nagko-comment. Ang lakas, sobrang lakas ng microphone mo daw. Sorry. Section. Ayan, so ano sila. So umabot tayo ng 1 oras na dagdag, no? Dahil doon kay Brother Ray. At well, ganoon naman talaga, no? Medyo sa una, medyo pa talaga yan sila kasi ayon yun sa nakuha nila na aral. Pero sa likod ng mga pagmamatigas niya kaganina, for sure mamaya hindi makakatulog yon. Kasi lahat ng pinahayag natin dito, dokumento at biblical. No? So mag-iisip na yon. Magkakaroon na ng kontra yon sa kaniyang mga natutunan. No? Dahil hirap siyang sumagot. Dahil nga, mahirapan talaga siya kasi biblical at saka documented Nagkontra-kontrahan talaga, Bro John Ray. Imagine, yung una niyang sagot, kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, walang taong may ituro kung sino ang nagtatag. Ginaya niya si Eliseo Soriano. Pero nang tinanong natin, sang-ayon ka ba na ang iglesyang tunay tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Sang-ayon siya. Sang-ayon ka ba na ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo, walang sino mang taong maituro mo na ordinaryong nagtatag nito? Sang-ayon siya. Pero nang tinanong siya, sinong ordinaryong taong maituro mo sa simbahang Katolikong nagtatag? O yan na, nagpinto na. Biglang nang hula. Biglang nagbago. Si Constantino na daw. Bigla siya nang hula. Ayan, sige. So, na natin, tapusin na natin ang
ang programang ito, since si Brother Jando ay inalagaan ng kanyang anak. So, ibigay muna natin kay Brother Romel sa kaniyang huling paalam, Brother Romel. Paalam. Ayun. Okay. So yan na. Maraming salamat po mga kapatid, no? At lalo-lalo sa ating Panginoon dahil sinamahan niya tayo sa ating programa ngayon at naging alive po ang ating mga kasamahan, no? At yung programa naging alive talaga dahil merong pumasok na ibang sekta in which mga kapatid na paliwanag naman natin ng mabuti ang side ng simbahan at naisiwalat naman po ay yung katotohanan at dahil yung katotohanan ay hindi po yan pwede matabunan ng kasinungalingan. Kaya patuloy po mga kapatid tayo sa pagsasaliksik, pag-aaral ng ating pananampalataya at shout out po sa lahat ng nakatutok na kasbaybay kahit na umabot tayo ngayon ng alas 11 ng gabi. Alas 12 na siguro diyan kay na Brother Jun Ray, no? Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating pong bakbakan dito po sa ating pananampalataya upang maunawaan nating maigi, lubos na nating matamo ang tunay na pagkakaunawa sa ating pananampalataya. May God bless us all. Back to you, Brother Jun Ray. Yan, maraming salamat, Brother Romel. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay, Katoliko man at hindi Katoliko. Yeah, maraming salamat, Brother Wendell. Brother Angel. Yes, maraming salamat sa Diyos at maganda yung ngayon, no? Napakaganda ng natin ngayon ng banal na pag-aaral at mayroon tayong nakausap na ibang sekta, no? Sana magising si Kuya. Let's pray for them. Sila po'y biktima lamang. Lagi natin sinasabi, no? Hindi nila kasalanan yan. Biktima lang si Kuya. At pansinin nyo, no? Kontra-kontra yung mga sagot at yung iba naman ay hirap na hirap, no? So, yun nung kapag ka talagang nakausap mo yung nasa totoo iglesia, may hirapan ka talaga, no? Kaya sana magtuloy-tuloy siya para mas alam nyo nakakaano lang, no? Ito rin sabi ko nga yung halos kapatid ni Mrs. puro madating daan, kaya lang hindi sila ayaw nila makipag-usap sa amin dahil nga alam nila may alam ako, so ayaw nila pero puro dating daan sila, pero we're praying for them, no? Let's keep praying for them, no? At no, so paalala po ng ating ebanghelyo kanina, no? Gusto mo ng mga pagpapala, ang sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God, no? Yung kanina sa ebanghelyo. Pag sumikaton yun yung pagharian kayo ng Diyos, susundin ang kanyang kalooban, at sabi niya doon, ang lahat daw ng pangangailangan mo ay ibibigay niya. Unahin mo lang si Lord, kapatid. Hindi kanya pababayaan. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jun Ray. Good night, everyone. Yeah, maraming salamat, Brother Angel. At sa akin naman, mga kapatid, no, bago ko ibigay ka, Brother Jando, ulitin lang natin, no, yung argumento na ginamit niya na dapat daw marehistro. Hindi mo pwedeng irehistro ang iglesia ng Diyos kasi unang-una, kapatid, wala pa yung hindi pa na italaga yung Exchange Commission, no? Yung SEC na Security of Exchange Commission, nandyan na po ang iglesia. Kaya hindi mo pwede na ma-under ng ng Security Exchange of Commission. Pangalawa po, ang sabi ni Kristo, ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Tama naman siya na galangin ng gobyerno. Galangin, hindi pwede, hindi ibig sabihin na pag ginalang mo, magpa-under ka na sa gobyerno. Magkaiba yun. No? Yung paggalang sa gobyerno, yung sinasabi ni San Pablo, Roma 3:1 hanggang 8. No, na galangin ang law of the land. It does not mean magpa-under ka na sa gobyerno. No? Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, ibigay ang kay Caesar. Pero ang sa Diyos, wag niyong ibigay kay Caesar 'yon. Yung iglesia sa Diyos yan, ba't ibibigay sa gobyerno yan? Yung CGI. No? Yan nga, klinaro ko kanina eh. Kasi hindi lang niya makuha yung question ko kasi mainit din to si Tatay Ray, no? Hindi niya maunawaan yung tanong. Kasi gusto kong ipaano sa kanya na kapag na-under ka ng gobyerno, ibig sabihin wala kang kapangyarihan maghari sa mundo. Sa Bible napakalinaw. Ang pinili niyang mga pari, sila ang maghahari sa mundo. Hindi pwedeng ma-under yan kasi sila nga naghahari tapos under. Meron bang haring under? Baliktad. Kaya nga, mali yung kanilang mga claim na dapat, dahil galangin ng gobyerno, dapat magpa-under ka na sa gobyerno. Hindi.
Ang kay Caesar, ibigay mo yan. Taxes, no? Kung ano yung batas na tama, sundin. Pero pag mali, huwag mong sundin. Sabi ni Kristo. Kapag mali, huwag niyong sundin. No? Mateo 15 yan. Mababasa natin Mateo 15:1 hanggang 9 din. So, kulang lang talaga sila sa pag-aaral. At yun na nga, dahil sa kakulangan lang sa pag-aaral, yung katotohanan na natututunan nila, hindi na nila pinaniniwalaan. Ayun pa man, maraming salamat pa rin sa inyong lahat, mga kapuntos, no, sa mga sumabaybay at nagano rin, no, nakipuyat din dahil nga nakinig din sa talakayang ito. Naway marami din kayong natutunan, no? At naway madala niyo ang mga natutunan nyo sa araw-araw nyo na pakikibaka sa ating mga kapatirang protestante. Maraming salamat sa ating lahat at mabuhay ang punto por punto, mabuhay ang Te Maria, mabuhay ang Simbahang Katoliko. Back to you, Brother Jando. Okay, sabi dito ni Ana Marie Maniquez, nakakagising ang talakayan nyo. Kanina nawala ang akong duka. Biglang nagbisaya. Pero at least inaamin makasamahan ko na sila'y nabuhayan ng dugo na nagipagtalakayan. So, kung babalik si Tatay Ray bukas ng gabi, wala mo na tayong testimony na ito, ha? Pagbigyan natin siya kasi ang MC Jai kasi feeling magaling. Feeling nilang galing-galing nila pero in reality wala talagang alam, no? Kasi kanya hindi niya masagot yan eh. Sino ang obispo sa Antioquia? Hindi niya masagot yun kasi walang sinabi ang Bible doon. Hindi niya alam masagot pero tayo alam din tamang sagot. Okay, at saka yung kanyang mga sagot, contradiction na. No, nakalimutan ko tuloy na ilagay sa screen itong ChatGPT na ginano ko. Inihanda ko. Si Constantino ba nagtayo, no? Sayang hindi ko na ipakita. Pero gano'n pa man, baka bukas magkaroon din na pagkakataon na mailantad ulit dito. Okay, so hanggang dito na lamang po at overtime na tayo ng higit 1 oras na. Paalam na po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo ulit bukas. Kung sakali magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng talakayan, enjoy pa rin tayo bukas ng gabi. At baka ngayong Monday night, kung papayagan ni Brother Romel Palma, mag-live kami, gusto magipagtalakayan ulit ni Mark Umbaw sa akin. No? Patutunayan daw niya na ang Biblia ay 66 books lang talaga in original. So, yun. Okay, Lunes yan, Brother Jando ba? Lunes yan? Monday night. Okay, Monday night. Bayagi kasi wala akong trabaho niyan. Monday night daw, may kipagtalakayan. So, magla-live kami Monday night ni Brother Romel Palma. Sana magkaroon ng bakante si Brother Romel Palma niyan. Okay, paalam na po. O, papasok si Brother John Ray, hindi maglabas tayo ng Zoom. Sabi ni Makandoy, wag na si Mark Umbaw. kahit na yan lang, at least mapagtiyagaan na makita niya na na lahat ng mga hugot niya puro palpak. Okay, umay lang yan, Brother Jando. Umay lang yan sa'yo, Brother Makandoy. Umay lang yan. Yung umay na nagagamot yan. Anuhan mo lang na matamis yan. Okay, paalam na po sa inyong lahat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord